yung rep na ginagamit namin noong summer. So, sobrang lakas ng tubig, ng alon, nadala siya dito. Ayan. Sobrang dami ng basura. Buti hindi ito nasira. Grabe yung pinsala ng bagyong uwan. Lalo na siguro kung naging auto yun. Auto. Ay, ang tubig, oh. Ang laki pala, oh. Ayun yung dust to. Diyan sa kubo, oh. Grabe. Tapos ngayon, gagabi na naman. Nakakatakot. Ayan. Pasok dito. Habang tayo ay nagkakape, ay nagbablog ng kaunti. Ayan, ako. Tumaas na ang tumaas yung buhangin. Ito ang nangyari sa cottage ng aking bayaw, ng aking kapatid. Hindi ito na pinsala. Binabantayan nung kapatid ko. Ang taas ng buhangin, ah. Oh. Ang nangyari sa aming tindahan na ibinlag pa namin nung isang araw, oh. Walang natira, ito na laang. Oh my goodness. Oh my goodness. Nanatili pa rin namang may nakatayo. Di ito na nga laang. Grabe, oh. Ang laki ng tinaas ng yung buhangin na napadpa dito. O, ayan. Hindi siya nakapasok doon. Ang galing. Taas ng yan, yung paniulan. Sira. Tatay. Laking na naman ito, laking gastos. Papatayo ng panibago. Sira lahat. O, ayan. Dapan-dapa. Hala. Grabe ang nangyari dito. Pinsala ni Juan. Ba ito, matibay ito. Hindi na padapa. Nasariklat lang yung bubong. Pero ito dito, meron akong kasamaan dito nagtitinda. Wala, oh. Dalawa yan, dalawang tindahan dyan. So, wala. Yan, merong mga kabataang walang ko nang tawag dito sa larong ito.
nakakalungkot na pagmasdan. Yung dating masigla na mga cottage dyan pag summer, ito na ang nangyari. Pero ganun pa man magpapasalamat tayo sa Diyos dahil wala namang napabalita na nasawi dito sa bagyong ito dito sa Batangas. Ayan, kaya lang ayan, mga basura at saka kaunting na mga kahoy na napadpad. Yan ang aming tindahan ni Kalabster. Ilalang natin ito bagong ginagawa sa katabi ng aking bayaw, kaya siguradong ito sa susunod na summer ay magkakalakas na naman ito. Tignan mo ang mga tindahan ay yung mga kubog bumao na, lumubog na yung mga ilalim. Sipot na lang ayan, mga galing. Wala po akong dalang pera. Kawawa naman si kuya. Dito pa siya nagtitinda sa Balot Penoy, dito sa chicharon sa dagat ay stroke pa naman si kuya. Wala man lang akong dala kahit piso. Ako'y nagdala lang din Kawawa naman, sana may bumili sa kanya. Pero yun siya naghahanap buhay kahit na siya ay ganong may karamdaman. Kawawa naman. Ang hirap-hirap pa naman maglakad dito sa dagat. Sadyang nakakapagod. Kung bakit dito pa naisipan ni tatay na maglako. Kawawa naman. Samantalang yung ibang tao, lakas na lakas, walang karamdaman, walang kapansanan. Bukod sa tatamad na, mga gumagawa pa ng mga pagnanakaw o kung ano, pangluloko. Yun si kuya, sino bang bibili sa kanya din wala naman din yung tao. Mare, may dalawa din yung pagkakaso hindi naman nabili, hindi naman bumili. Bisita siguro yun. Wawa naman si tatay. Sana may bumili sa kanya. Diyos ko. Bago yun ikalayo pa, babalik uli yung din Ayan ako, inabot pa ng alon. Oh. Ngayon galit na galit pa rin ang dagat. Mukhang magandang tingnan, pero napakadelikado. Sobrang delikado. Lumalaki na naman yung tubig, tumataas na naman, ano na naman, delikado na naman mamaya.
siguro si tatay, isa na rin paraan niya na para siya ay maka-exercise. Kaya siguro dito siya sa dagat. Nagbabaka sakali baka may gustong bumili sa kanya. Kaya lang sadya sa kanyang kalagayan, dapat siya ay nasa bahay laang nagpapahinga at hindi nagtitinda. Sadya. Hello po. Bakit po kayo ay dito nagtitinda? Ay kahirap naman po maglakad dito at taga saan po ba kayo? Wawa po. Taga Wawa. Ay wala naman pong wala pong dyan, mga taong tulad ng mga bakasyonista, gawa nga ako ng bagyuhan, maraming basura. Oo nga. Hintayin nyo ako tay. Kukuha akong magkano ba yung ba po bang tinda nyo dyan? Balot, tsaka crackers. Crackers, tsaka chicharon. Ilang na po kayo nagtitinda ng ganyan? 4 na taon na po. 4 na taon na. Kung hindi nyo naman po mamasamain, yung inyo pong na-stroke po ba kayo kuya? Na-stroke. Hindi po kayo nahihirapan yung gayon nyo pong pagtitindang ganyan. Kasi naman po nakataon na mahal. Oo. Naigin na yung ganito kasi mangingi o mangingi. Kumikita naman po kayo. Halimbawa yan, naglakad po kayo ng may bumibili po sa inyo. Minsan wala. Minsan meron. Ano nga po pangalan niyo tay? Ulysses po. Ulysses? Opo. Ilan taon na po kayo tay? 47 lang po. 47, bata pa. Sige. Kukuha lang po ako doon sa kapatid ko kasi wala akong dalang pera. Kukuha lang ako para kahit paano mabilhan ko naman po kayo. Hindi ko naman po sinasadyang pagtambay ko po dito ay kayo ay aking makita. Yan, hindi naman po sadya na baka po sabihin ay bakit binidyo ko pa si kuya. Ay sadya po ako yung nagbibideo po dito sa dagat nung dumaan po si kuya. Magkano po ba yung crackers po ninyo? 10 piso po. 10 piso. Hintayin nyo lang po ako dyan ha. Kukuha lang po ako ba? Pahipahinga lang po din kayo. Opo. Dito na. Baka sakali na meron biruin nyo si kuya. Sa hirap ng kanyang kalagayan, ng kanyang sitwasyon, pero nagagawa niyang magtinda dito at pinili pa niya rito sa tabing dagat na sadyang ang normal na tao ay sadyang napakahirap pong maglakad dito, nakakapagod kasi malambot po yung buhangin. Pero si kuya, may hila-hila pa siya, ganyan paninda niya, medyo may kabigatan yan. Pero tinitiis niya lahat para mabuhay ng marangal. Sige po kuya, kukuha lang po ang pera. Sige, salamat po. Tingnan nyo si kuya. Sadyang ako hinintay. Ayan, medyo nalubog po yung araw kaya pugay ang parang may sinag. Pagpasensyahan nyo na ho ang aking video at medyo masama rin ho ang aking cellphone. Di pinagtsatsagaan na ho. Ayos din naman at nakaka-upload din. So ayan, bibili tayo kay kuya Hihintay tayo. So ayan tay. Okay lang ba tay na kayo binibidyohan ko po? Okay lang po yan. Baka po. Hindi na kami kape. Pa? Hindi kasi ayun. Hindi, okay lang po yan. Baka po kasi mabas po ako ng mga manunood. Baka po sabihin kayo po binibidyo ko pa po. Opo, humingi po tayo ng pahintul kay kuya. At malaking tulong na po yung gagawin sa ito po ay pasensya na kayo. Ang aking hiniram ito ay hiniram ko lang sa aking pamangkin. Wala pala yung kapatid ko. Yung bata na hiniraman ko ay 10 years old lang. So pinahiram niya ako at sabi ko ay bibilihan ko si Kuya Ulysses. Yan para kahit paano kasi nung pagdaan ni Kuya sadyang ako inahabag sa kanya. Ayaw ko nga sana siyang tingnan. Kasi wala man lang akong kahit isang piso sa bulsa ko kasi nga ako may maglalakad lang sa dagat. So ayan, at bibilihan natin si Kuya kahit paano. Ito po yung ganito po. Dampo niya sa hotel. Ano po ba yan? Magkano ba yan? 10 piso. 5 po niyan. Tapos ano po ba yung dyan? Balot Penoy? Balot Penoy. Magkano pong Penoy? Ang Penoy 20. 20. Di ano po? Kuwan lang po pala nito. Bali 3 Penoy. 3 Penoy di 60. Tsaka 4 po niyan. Yan imagine niyo si Kuya. Sadya pong siya ay nagtsatsaga na
Pero may ano na po kayo, may benta na po kayo. Wala po po. Wala pa po, benamano po ako. O sana po yung aking pagka-benamano ay madagdagan po sana. Sana po ay maubos ang paninda ni Kuya, at kung hindi man po maubos, sana man po ay may bumili pa na pagkatapos ko po. Ayan. Yan po. Paano nyo nga muna Kuya ang ano nyo po? Ang, ayan. 20. Tapos ang 2% sa 4 po niyan. Ayan. Hindi ko naman maano si Kuya, hindi ko matulungan ng paglalagay ng pot. Walang stand ho ang aking ano. Yan ako. Teka lang Kuya, bababa ko nga lang po rin ang ano. Walang ano si Kuya, walang plastic. Ito ba ito maipatong? Sige po, ako na lang po ang ano. Wala yung plastic. Lapag ko muna dito yung aking ano para si Kuya iyan. Ano po, ito pala, may plastic pala si Kuya. Apo. Ano po? Ano po ba ilalagay din ho? Yung kwan? Yung Ano? suka po. Wag na po, wag na po. Okay lang po. Lalagay ko na lang po yung aking ano. Ay, kanin nyo po. Ari ho, ilalagay ko din eh. Sana po ay huwag kayong abutan ng ulan. Parang uulan na. Kawawa nang may dala ho ba kayong payong? Kapote po. Kapote yun. Buti naman. Ayan ako. Saan po ba kayo sa Wawa Kuya? Sa papuntang Kayang. Ayun po, at sorry po naputol yung video natin doon sa kay Kuya Ulysses, kasi po ay bigla akong naglobat. Naku po, sayang. Bigla naglobat yung cellphone natin. So ayan, ang huling na itanong ko na lang po kay Kuya Ulysses ay kung siya po ay merong pamilya, kung siya po ay may asawa at anak. So ang sabi po niya ay wala daw siyang asawa at anak. Dati daw siya ay merong girlfriend, pero noong siya daw ay na-stroke ay iniwanan ho daw siya. At siya ho daw ay wala ng mga magulang, pareho pong nawala na, pareho pong namayapa na. At may mga kapatid daw naman siya na hiwa-hiwalay daw sila. Kaya siya ay nagpipilit na magtinda para siya ay merong pang araw-araw na pagkakakitaan. At ang sabi ko nga po ay bakit doon niya napili sa dagat na magtinda, sobrang hirap. Nagbabakasakali daw siya na baka may bibili sa kanya. At yun na nga po, sa kasamaang palad po ay wala man lang pong bumili sa kanya. Kaya po yun, ako yung sadya pong nanghiram doon sa pamangkin ko at ako naman po yung naaawa sa kanya. Ay binilhan ko po siya ng halagang 100, at sabi nga po niya ay wala pa daw siyang buenamano man lamang. So ayun po, at dito ko na lang po tatapusin ang video ko. So ayan, thank you kay Kuya Ulysses Lisboa na taga Wawa na Subo, Batangas, na nag-unlock po siya na makausap po natin, at hindi ko naman po sinasadya na siya ay maging content ko, at sadyang pong dumaan lamang siya habang nagbibideo po ako ng mga pangyayari doon sa aming tindahan, doon sa dagat, doon sa cottage ng aking kapatid, na sadyang nagiba. Sadyang yung sabihan na ng kapatid ko ay wala, dapa talaga. Tapos yung dalawang tindahan na katabi namin na walang parambula. Yun. At ang aming natira, yun, isang ano lang ho, yung isang balangkas na kapiraso na wala na rin ho yung iba. Ganun pa man ay maraming salamat sa Panginoon, kasi wala pong nasawi, wala pong nasaktan sa bagyong Yuan na iniwan po dito sa Batangas. Wala po kami nababalitaan dito sa amin sa Nasugbu. So ayan, ingat-ingat po tayo lagi, at ngayon po ay gabi na at baka po mataas na naman po ang tubig, kaya yan. At dobling ingat po ulit, at sana po kung meron pang sa tabing dagat na pwede pa uling, maaari pa uling ayusin o itaas ay gawin po. So ayan, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po, Team Tulay.